morning po sa ating lahat. So sa video to ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magpalit ng LCD ng Samsung A03. So medyo bagong model pa to ng Samsung, no. So ngayon ay since wala tayong videographer, no, so tayo yung mag-video sa sarili natin. So ngayon ito yung Samsung A03. So yan, na-backglass ko na siya. So ang gagawin ko ngayon ay isasalang ko dito sa separator machine. So ito ay initan natin yung LCD para yung dikit niya is lalambot para mabaklas natin yung LCD na luma. Ayan. So gagamit tayo ng separator machine. So ipapakita ko sa inyo paano natin tatanggalin itong LCD na luma. So mamaya pakita ko yung LCD na bago na ipapalit natin, no. Guys, ito na yung so ngayon ito na yung separator machine natin, no. So kailangan na i-turn on lang natin. Turn on lang natin. Ayan. Dito na guys. So ito na, nakasalang na yung cellphone ng A03 Samsung, no. Then dito kailangan natin i-set. Pipindutin lang natin to. So set natin ng 80 degrees Celsius, no. So naka 80 na. Pag after dyan, i-set na natin yung init na. So yun, nasa 28 degrees Celsius siya. So hintayin natin. Pinaka maximum niya is 80 degrees Celsius. So pag ganyan swak na yan sa para maano natin to, mapalambot natin yung dikit ng LCD niya. So yun, nakita natin meron siyang guma, no, meron siyang sapin bago yung plate ng separator machine. So yan, naging protection siya po sa pagbuwan sa sobrang init na po yung yung plate ng separator machine. So hindi siya matatamaan masyado ng init, lalo na sa mga Samsung, kasi may Samsung na harap yung baklas kahit hindi natin papalit ang LCD. So kailangan natin babakasin yung harap, lalo na sa mga charging pin replacement ng Samsung. So importante talaga na meron siyang sapin sa plate. So yan guys, medyo na baba natin matagal itong pagbaklas natin ngayon, kasi nga first time itong babaklasin. Tapos yung LCD nito is galing pa talaga sa manufacturing, so medyo makapit yung dikit niya. So ngayon gumamit ako ng stainless na pang separator pa rin. So kasi pag yung card kasing gagamitin natin is hindi siya kaya. So ginamit ko is yung stainless natin na pang separate ng LCD. So dito kailangan tayo mag-ingat kasi nga may ano yan, pwede tayo masugatan dyan kasi basag na siya. So dapat puro ingat tayo sa pagbaklas ng LCD kasi nga may possible dito tayo na masugatan yung kamay natin. So dito ay okay lang itong makrack yung LCD kasi nga sira na po itong LCD na to. So walang problema kung masira siya kasi nga sira na. So initin natin ulit kasi nga matigas, so kailangan siya palambutin talaga. Kasi pag pinilit natin ito, may possible na masira yung frame ng LCD. So yan ang iingatan natin din, yung frame nya, kasi yan ang lalapatan natin mamaya sa bagong LCD.
ngayon dito guys, kailangan natin tatanggalin yung charging board para makuha natin yung flex na nakakapit dyan sa charging board nya. So kasi hindi natin matatanggal yan pag nandyan yung charging board. So tinanggal na natin yung charging board. So ayun, natanggal na natin yung LCD mula sa frame ng ng frame ng cellphone, no. So ito yung itsura ng Samsung A03 LCD. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung bagong LCD na ipapalit natin. So ito na yung bago. So ito yung mga original copy na lang to, yung mga ganito, hindi siya talaga yung pinaka-ori ng LCD. So ngayon guys, ikakabit na natin yung bagong LCD, no. So dito, bago tayo maglagay ng dikit, no, dapat malinis yung bawat side niya, no. Ito yung paglalapatan mamaya ng LCD na bago. So kanina nilinis ko na siya. So nilinis ko ng bawat side niya. Kasi pag once madumi siya, may possible na hindi didikit yung LCD, uli kaya aangat yung LCD pag madumi yung gilid. So kailangan malinis yung So yun guys, dito ay hinintay ko na yung pandikit mga 1 minuto bago natin ilapat yung LCD, kasi nga pag once malambot pa yung pandikit ay may maaari siyang papasukan yung LCD, yung loob niya. So magkakaroon ng lamat, kaya iniwasan natin. So yan, 1 minuto bago natin ikabit yung LCD. So ngayon ipipix ko na dito sa banda sa baba kasi meron yung adhesive yan. So kailangan natin idikit mo na yan para hindi siya magalaw-galaw. So ngayon ilalagay natin yung bagong LCD. So dito dapat maingat tayo sa paglalagay. Dapat hulma, kung kumbaga nakaano talaga siya dun sa mga side niya, align talaga siya. So once hindi kasi ma-align niya, may possible na pag natin nag-inan yan, pinilit ang inan, so may possible na mababasag, crack yung LCD. So dapat naka-align talaga yung bawat side niya. Ngayon didiin na natin para kunting lang, diin lang, hindi na siya rin pala lalo
guys, dito guys, pinapas forward ko na ito kasi nga medyo mahaba yung video natin kung ano natin, di pabilis natin yung ano no. So kaya medyo mabilis yung ano natin ngayon. So dito lang guys, ang ano na technique natin ito guys, kung ano yung binaklas natin, ano tinanggal natin. So dapat na maibalik natin na maayos para wala siyang maging problema. So yan, nilagay natin yung back cover. So ayun, hindi ko na i-testing yung kasi kanina na-testing ko na. So ang gagawin ko lang, i-open ko lang to. So bago lahat, lagyan ko muna ng scotch tape yung bawat side. Ginagawa to para yung dikit niya is ma-fix siya. So ito 24 hours pwede sa pagtanggalin yung scotch tape na nilagay natin. So pero yung sticker yan po ay meron siyang yan po ang warranty niya. So mga 5 days po bago tanggalin yan. Kaya pag may paggawa sa amin, so sinasabihan namin yung customer na 5 days bago tanggalin yung sticker. Kasi once matanggal ito ay wala na siyang warranty. Ibig sabihin hindi na pwedeng mabalik sa supplier. So hindi na rin tinatanggap. So yun lang for this video. God bless po sa ating lahat. Bye bye.